Grabe to, nagkalaglaga na. Hala, just now, breaking news, Soto, bulabog na, damay-damay na to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre boses pa lang. Ayun, syempre nais ko nga pala bigyan ng credits etong boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan, yung The General's Viewpoint. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga balita at sa mga vlogs, reactions ni General Macanas na hinahatid sa atin, mga katunay. The General's Viewpoint. Ayan yun ha, ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ng News 5, 39 minutes ago. Yes. Magbabalik bilang Blue Ribbon Committee Chair, Lacson ba? May posibilidad, baka mapili na naman daw siya. Sito, iginiit. Confidence talaga siya. Confident pala. Confident na talagang siya mapipili. Siyempre, tropa. Pag magtropa, walang iwanan yan. Hanggang huli, tayo ay magkasama. Ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat handa sila ni Senate President Tito Soto sa anumang magiging epekto sakaling muli niyang tanggapin ang pagiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ito ni Lacson matapos banggitin ni Soto ang ideyang muling ibigay sa kanya ang chairmanship ng committee. Matatandaan ng ilang miyembro ng majority senators ang nagbabalak umanong kumalas sa mayorya matapos isiwalat ni Lacson na lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025 budget. We should be ready for any and all consequences of my actions and decisions, including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. Ayon kay Lacson. So, ano ba ito? May nagbabadya ba na namang balasahan? Sabi niyo, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions, including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. Nako. Ayun, so may mga aalis sa majority block, sa majority, no? Kapag may aalis sa majority, ibig sabihin lilipat sila ng So, yun nga yung sinasabi ni General Macanas na maaaring nakakaamoy ng matindi-tinding balasahan na naman to. Magkakaroon na ng palitan. Para sa akin kasi gusto ko talaga magkaroon ng palitan. Oo, totoo yan. O sige, wag na natin ipasok si Senator Marcoleta dito sa usapan na kapag nagkaroon ng palitan, ibalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, si Chis Escudero, ipalit sa Senate, ibalik. O sige, ganun na, para maging fair ang laban. Kasi baka mamaya may masabi naman yung iba. Pero ako talaga, gusto ko talaga palitan. 'Di ba? O sige, kung iniisip, si Marcoleta pabor sa mga Duterte yan eh. Kahit sinasabi niya to, o sige, ilalabas na nga natin dito si Senator Marcoleta. O sige. Para wala nang pag-usapan. O mas maganda na lang talaga ganun. Si Chis din hindi. Ang mas maganda talaga diyan, si Senator Cayetano sa pagiging Senate President. Para sa akin kinalimutan ko na kasi yung pangako niyang 10K. Kinalimutan ko na yun. Kumbaga, mas bagay sa kanya. Bagwado, matalino. 'Di ba? Sa sobrang talino nga ni Senator Alan, kita nyo naman, no? Nadali niya tayo sa 10K. Hindi, pero joke lang. Nabura na sa mga isipan natin yun. Kumbaga, ginagawa na lang nating biro yun. Pero para sa akin, mas bagay talaga siya doon. Sa chairman naman ng Blue Ribbon,
kayo mga katunay, ibigay ko naman sa inyo kung sino. Kasi ako talaga, naiisip ko si Senator Marcoleta talaga. Yung talagang bagay sa Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga siya uli yung maging chairman. Di ba? Kaso nga lang, umiiwas tayo sa may mga masabi. Ngayon, kung hindi tayo iiwas sa may mga masasabi, si Senator Marcoleta ako. Di ba? Bagay. Alan Cayetano, Marcoleta, Blue Ribbon. Di ba? Yun yung makikita natin, magkakaroon ng pag-asa yung investigasyon. Kasi ang nangyayari ngayon, nababalitaan nga natin pinaghahandaan na nila yung impeachment ni BP Sara Samantalang yung flood control project, hindi na pinag-uusapan, di ba? Inano na nila yan, parang kinakalimutan na nila. Oh. Mantakin mo, mas mahalaga sa kanila yung milyon kaysa bilyon. Humanda sila. Another, kasi, ito opinion lang ito ang akin. May nabasa akong post o napanood ko ata mismo si ex-senator Senate President Franklin Drilon. Bakit biglang nag-resign si Senator Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chair? Ganito lang ang paliwanag ni Senator Drilon. King's Gambit. So, King's Gambit, parang chess yan, parang sacrifice. So, siya nagsakripisyo kasi by that time, matindi ang reklamo ng mga majority black members, mga senador. Kasi nga naman, yung statement ni Senator Lacson na almost all senators sa 19th Congress may budget insertions. Yung hindi hindi ako masyadong nakakaintindi pa noon Pag budget insertion, masama na yan. Hindi pala. Hindi pala. May mga budget insertion na kailangan din. Oo. Yun yan, kailangan. Nakakatulong. Depende sa motibo ng senador o lawmaker na nag-insert sa budget. Ang masamang budget depende kasi kung saan nila gagamitin, kung tama ba yan, kung talagang gagamitin ba. Kasi iba nagpapasok lang ng mga project ng ganyan pero hindi naman ginagamit. Kumbaga pinapasok lang, dagdag pondo lang. Yung flood control insertion, yun ang masama. Kasi guni-guni, ghost project o kaya substandard. Yun, binubulsa nila yung karamihan pondo. Yun ang masama. Kailang may mga budget insertion pala na nakakatulong sa taong bayan. Yung mga importante. Maraming nagtampo. So, noong mga panahon ngayon, maugong ang balibalita na magrigodon, magkudita. So yun, bigla siyang nag-resign para medyo kumalma. Nag-resign. So, ngayon, kumalma, di ba? Kumbaga, nagpalamig lang siya. Ngayon, papalamig muna ako, masyado nang mainit. Yan ang hihirap kay Lacson Laging umiiwas sa gusot ngayon, wala namang gustong kumuha sa chairmanship. Chairmanship. Nagtuturuan naman sila. Sino kaya kukuha? Siyempre, pasensya na, ako, idol ko yung samahan nung nasa Senate President sa pagiging artista. Sa pagiging artista, syempre tayo Tito Vic and Joey, laki ng respeto natin diyan Pero syempre dito sa politika, medyo doon lang ako hindi sumasang-ayon. Kaya syempre pasensya na din. Syempre kumbaga nagtuturuan sila Kumbaga kahit maupo akong chairman diyan, parang kahit yung iba papalit kay Lacson, kahit maupo akong chairman, parang baliwala rin. Syempre hindi nila katsokaran yung Senate President. Ba't si Hope ayaw mag-chairman? Chairman ng barangay. Kawawa na si Senator Erwin Tulfo na, do I have a choice? Pati na ang kapatid niya si Mr. Bin Tulfo na, oy, anong nangyari sa inyo dyan? Kawawa ng aking utol, bagito pa yan. Wala na bang magawa yung mga veteranong senador yan? Huwag niyong ipansak ang kapatid ko, baguhan pa lang yan. Ngayon, baka pwedeng babalik na naman siya as chairman. Ito, siya mismo ang nagsabi. We should be ready for any
in all consequences of my actions and decisions, including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. So, sino ang mga aalis? Kung totoo yung nabasa kong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isang batikang abogado, yung araw na yun, Lunes yun ready na to jump ship. So, siyam itong minority, Pia Cayetano, on the bag na yan dahil kapatid niya si Alan Peter. Magkapatid na Villar, ready na rin. So, isa na lang kulang. Si Lito Lapid sana, kaya lang nag-decide si Lito Lapid na, dito na lang ako. So, Si Lito Lapid naman kasi para may sariling mundo. Para nandoon lang siya kung sino yung pinakamarami, dun siya. Parang ganun nga si Lito Lapid, si Senator Lapid. Kumbaga, desisyon ng nakakarami yung pinapakinggan niya. Hindi niya na kailangan mag-desisyon sa sarili niya. Di ba? Natuloy na kudita kasi hindi natuloy si Lito Lapid. So, tingnan natin, ano bang araw ngayon? Sabado. So, next week. So, whatever. Ang tanong, kung babalik sa kanya ang Senate, ang Blue Ribbon Chairmanship, babalik ba ang tiwala ng nakakarami taong bayan sa... Hindi pa rin. Kahit naman siya maging chairman dyan, kasi sa totoo lang no, para sa akin lang to no, pasensya na kay Senator Lacson. Mas may tiwala ako sa mga investigasyong ginagawa ni Senator Marcoleta kaysa kay Senator Lacson. Hindi, totoo yan. No? Yung tipong pag si Marcoleta talaga yung nandoon, alam kong may patutunguhan. Kasi, kung si Lacson kasi, kung sakasakali na kung talagang merong patutunguhan, bakit? 'Di ba? Para kasing may limitasyon lahat ng ginagawa nila. No? May limitasyon. Hindi nila kayang tumbukin yung kung sino yung dapat tumbukin. 'Di ba? Kapag papunta na sila doon sa pinaka main subject o main object, wala. Biglang napuputol. Wala silang tapang para idire-diretso. 'Di ba? Yung tipong wala akong pakialam kung sino yung babanggain ko. Kasi nakita ko yung ganun kay Senator Marcoleta, wala akong pakialam kung sino yung babanggain ko. Kahit napakataas na posisyon pa yan. Basta importante, malaman natin yung punot dulo ng korupsyon na to. Yun naman talaga ang importante. Kaya para sa akin si Senator Marcoleta talaga. Sa tiwala, medyo tayo pag si Lacson, medyo pass tayo dyan, pass. Blue Ribbon? Depende sa inyo. Ako, sorry to say this, wala na akong tiwala sa Blue Ribbon Committee. Yun nga. Noong una, palagi kong sinasabi na saludo ako kay Senator Lacson dahil since na pumasok siya sa pagiging senador, very consistent ang record niya na anti-corruption siya, anti-pork barrel, ayaw niya yung mga ganyan. Kasi dito nagre-rely lang sila kung sino yung nakaupo No, kung sino yung nakaupo, parang sumasayaw lang sila sa tugtog. Mahirap yung ganun. Hindi nila kayang kompetensyahin yung tugtog. Kailangan nandudoon lang sila. Hindi nila kayang kalabanin. Wala silang tapang para kalabanin kung sino yung dapat kalabanin. Yun ang kinaayawan sa kanila. Nakakabilib. Hindi siya tumatanggap noon ng mga pork barrel. Silang dalawa lang ata ni late Senator Miriam Santiago. Sino pa ba? Ayaw niya. So nakakabilib. So ito ngayon, 28th Congress, nandyan siya, it's a sign of relief na yung mga privilege speeches niya na part 1, part 2, ang gaganda. Hanggang pag-take over niya as chairman, maganda pa. All is getting well or going well, except pagdating ng isang Master Sergeant Orly Gutesa at pinangalanan na si Saldico at Martin Romualdez, nagbago ang ihip ng hangin hanggang nag-resign na lang siya. So, ano ba? Yung dating fighter na Lacson, walang kinakatakutan, biglang umatras, nakakapagtaka.
So, pagbalik niya, Wala pa rin, ganun pa sorry rin. na lang, hindi na kagaya ng dati ang tiwala ko kay Senator Lacson as magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.